Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit daw na-extinct o namatay ang lahi ng mga dinosaur. Hanggang ngayon, wala pa ring isang tiyak na dahilan kung bakit daw sila naubos. Kaya naman sa pagkakataong ito, ikikwento ko sa inyo ang 7 teorya at hypothesis kung bakit nagkaroon ng extinction yung mga dinosaur. Kayo mismo bilang mga free thinker ang humusga kung alin sa mga babanggitin kong teorya ang pinaka-pinaniniwalaan nyo. Una sa ating tatalakayin ay ang The Alvarez Hypothesis. Ang Alvarez Hypothesis ay tumutukoy sa posibilidad na naubos ang mga dinosaur dahil sa pagtama ng malaking asteroid o bulalakaw sa ating planeta. 60 milyong taon na ang nakalipas. Ito ang pinakasikat at pinakamukhang totoo kung bakit nalipol ang mga dinosaur. Ang hypothesis na ito ay iminungkahi ng mag-amang American scientists na sina Luis at Walter Alvarez noong taong 1980. Ayon sa pag-aaral ng mag-amang Alvarez, namatay daw ang mga dinosaur dahil sa matinding pinsala, bunga ng pagtama ng higanteng asteroid. Napag-alaman kasi ni na Luis at Walter na may mataas na level ng iridium ang sapin o layer ng lupa noong panahon ng Cretaceous period. Ang pagkakaroon ng iridium sa lupa ay hindi normal dahil ang iridium ay kemikal na karaniwang matatagpuan sa mga asteroid na nagmula sa kalawakan. Kaya naisip nila na baka kaya may iridium sa lupa noong panahon ng Cretaceous ay dahil sa pagtama ng bulalakaw. Lumakas ang kanilang haka-haka dahil sa nakitang crater sa lokasyon ng Yucatan Peninsula sa bansang Mexico na pinangalan ng Chicxulub Crater. Naniniwala ang mga scientists na maaaring sa Chicxulub Crater daw tumama ang asteroid na bumura sa lahi ng mga dinosaur. Sa tansya ng mga sumuri rito, posible raw na ang bulalakaw na ito ay may lapad na 10 to 15 kilometers. Sa sobrang laki ng asteroid, agad na napulbos at nasunog ang mga kawawang dinosaur na tinamaan ng puwersa sa pagbangga ng bulalakaw. Nagdulot din ito ng malawakang pagkasunog ng kapaligiran at pagputok ng mga bulkan, kaya nagmistulang impyerno ang buong paligid sa sobrang init. Bukod pa riyan, nagdulot pa ito ng malakas na lindol na nagbunga naman ng mapaminsalang tsunami na umanod at lumunod sa mga hayop sa lupa. Tinatayang nasa 80% ng mga hayop sa mundo ang namatay dahil sa dilubyong ito. Para sa ilang nakaligtas sa dilubyo, naging pasakit sa kanila ang mga sumunod na taon. Nabalot kasi ang buong himpapawid ng maitim na usok at makapal na abo, kaya ilang taon din na nabalot ng dilim ang mundo. Dahil sa natakpan ng usok ang mundo, namatay ang mga halaman bunga ng kawalan ng sinag ng araw. Ang pagkamatay ng mga halaman at puno ay nagdulot naman sa pagkamatay ng mga dinosaur na herbivore dahil wala na silang makain. Nang namatay ang mga herbivore na hayop, sumunod ding namatay ang mga maninila o carnivore dahil sa matinding gutom. Kinalaunan, naging malamig ang mundo at nagsimulang nabalot ng yelo ang ilang parte ng mundo. Maaari daw na umabot ng 50 taon na naging malamig at nabalot ng yelo ang buong kalupaan na kumitil sa buhay ng ilang natitirang buhay na dinosaur. Ang nakasurvive lang daw sa sakunang ito ay yung maliliit na hayop na kayang mabuhay sa kakaunting pagkain, gaya ng maliliit na dinosaur na kinalaunan ay nag-evolve at naging ibon. Para sa akin, ito ang pinakakapani-paniwalang dahilan kung bakit namatay ang mga dinosaur. Ayaw nga pala, pindutin nyo yung like button sa ibaba ng video kasi kapag nilike mo yung video, siswertehin ka bukas, sabi ng mabait na T-Rex. Hindi, joke lang. Basta i-like mo lang yung video. Ang pangalawa na posibleng dahilan ng pagkaubos ng dinosaur ay ang tinatawag na volcanism hypothesis. Sa usapin ng volcanism hypothesis, maaaring namatay raw ang mga dinosaur dahil sa pinsala ng sunod-sunod na pagputok ng mga bulkan. Ang hypothesis na ito ay iminungkahi ng Italian naturalist na si Anton Moro noong panahon ng 18th century. Base sa pag-aaral ni Anton Moro, pumutok raw ang hili-hilera ng mga bulkan sa Deccan Trap na matatagpuan sa bansang India 66 million years na ang nakalipas.
Ang Deccan Trap ay may lawak na 200,000 square miles at napupuno ng napakaraming aktibong bulkan nung panahon na yun. Nung pumutok ang mga bulkan sa Deccan Trap, halos nabalot ang buong kalupaan ng naglalagablab na lava. Dahil sa pagkalat ng lava, malaking porsyento ng kalupaan ang nasunog, kaya maraming dinosaur ang namatay sa pagkatupok. Umabot daw ng 1,000 taon na hindi tumitigil ang mga bulkan sa pagsabog. Sa sobrang haba ng panahon na pumuputok ang mga bulkan, nagbuga rin ito ng sandamakmak na nakakalasong hangin o toxic gas gaya ng sulfur dioxide at carbon dioxide. Sobrang nakakalason ang mga kemikal na ito, kaya maraming dinosaur ang namatay matapos itong malanghap. Dahil sa mataas ang antas ng sulfur at carbon dioxide sa kalangitan, nagdulot ito ng acid rain. Sa madaling salita, naging lason at acidic ang ulan. Kaya naman dahil sa nakakalasong ulan, nasira ang kalidad ng lupa na pumatay sa mga halaman at puno na pangunahing pagkain ng ilang dinosaur. Marami tuloy ang namatay sa gutom. Hindi lang doon natapos ang pinsala ng bulkan. Binalot din daw kasi ng usok at abo ang kalangitan kaya ilang daang taon ang lumipas na hindi man lang nasinaga ng araw ang buong kalupaan. Sa sobrang dilim, maraming dinosaur at halaman ang hindi nakasurvive. Ayon sa mga scientist, maraming ebidensya ang nagpapatunay na totoong naganap sa kasaysayan ang pagputok ng mga bulkan sa Deccan Trap sa bansang India. Nagkataon lang kasi na nasa parehong panahon o timeline yung pagputok ng mga bulkan at pagkaubos ng mga dinosaur 60 million years ago. Lumakas tuloy ang haka-haka na baka yung mga bulkan daw ang dahilan kung ba't namatay ang mga dinosaur. Ang pangatlong haka-haka kung bakit naubos ang lahi ng dinosaur ay dahil sa disease theory. Simple lang ang paliwanag rito. Maaaring naubos raw ang mga dinosaur dahil sa pagkalat ng nakamamatay na sakit. Kumbaga, nagkahawa-hawa sila ng sakit hanggang namatay lahat ng dinosaur. Pero maraming scientists at pati ako ang hindi naniniwala rito. Una, kung totoo na namatay sa sakit ng mga dinosaur sa lupa, bakit pati yung mga reptiles sa dagat gaya ng mosasaur ay kasabayan ding namatay ng mga dinosaur noong 60 million years ago? Ano yun? Sabay na nagkaroon ng sakit yung mga ancient reptiles sa dagat at mga dinosaur sa lupa kaya sabay silang mga nangamatay. Ganon din yung mga lumilipad na pterosaur. Bakit pati sila kasabayan ding naubos ng mga dinosaur? Ano yun? Nagkasakit din sila? Pangalawa, bakit yung mga sinuunang halaman ay sabay ding namatay noong 60 million years ago? Hindi naman pwedeng nahawaan ng dinosaur yung mga halaman, di ba? Kaya sa tingin ko, hindi malayo sa katotohanan yung disease theory. Pang-apat na teorya ay ang supernova extinction hypothesis. Supernova ang tawag sa pagsabog ng bituin. Delikado ang supernova dahil pag nangyari ito, yung pinsala ng pagsabog nito ay apektado pati ang mga katabi niyang planeta. Base sa teoryang ito, may sumabog raw na bituin sa kalawakan at ang pinsala daw ng pagsabog nito ay umabot hanggang sa planet Earth. Ang teoryang ito ay binuo ng Russian astronomer na si Joseph Shklovsky noong taong 1956. Naniniwala si Joseph Shklovsky na kaya raw naubos ang mga dinosaur ay dahil tinamaan ng supernova ang mundo 60 million years ago. Sobrang init daw ng supernova kaya nasunog ang ilang bahagi ng mundo at naging sobrang init. Sinira din daw ng supernova ang protective layer ng atmosphere ng Earth na tinatawag na ozone layer. Nung nasira ang ozone layer, nakapasok ang matinding radiation galing sa araw at supernova. Delikado sa hayop ang matamaan ng radiation dahil nakamamatay ito. Ayon kay Joseph Shklovsky, maaari daw na nagkaroon ng katarata yung mga mata ng dinosaur dahil sa radiation ng araw. Kumbaga, puro nabulag daw yung mga dinosaur tapos nung wala na silang makita, doon sila unti-unting namatay. Kakaiba no? Pero malay mo, totoo pala yun. Sa tingin ko, posible naman na ang supernova ang dahilan ba't namatay ang mga dinosaur. Ano sa tingin nyo?
Yung pagsabog ba ng kalapit nating bituin ang dahilan kung bakit namatay ang mga dinosaur? Ay nako, sobrang haba ng topic na to at sobrang daming teorya kung bakit naubos ang mga dinosaur. Pansamantala ko munang puputulin ang ating kwentuhan. Doon sa part 2 ng video, doon yung matutuklasan ng ilan pa sa mga nakakabaliw na haka-haka kung ba't naubos ang mga dinosaur. Gaya na lang ng totoo ba na naubos ang mga dinosaur dahil sa dami ng utot nila? Totoo ba na naubos ang mga dinosaur dahil sa bobo daw sila at sobrang liit ng utak nila? At totoo kaya na naubos sila dahil sinadya ng Panginoon na lipulin sila? Lahat ng yan ay ating tutuklasin sa susunod kong video upload. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rance Hayward Bangalan. Hello rin kina Gabi at Jude. Gab-Gab, Precious at Baby Zanaya. Mami Marilyn, Daddy John, Jana at Eugene. At sa Reyes family at sa pamilya Kalimlim. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!